Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Muna natin ngayon, PCO Secretary Dave Gomez. Secretary Gomez, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, Corina and Willard. Good evening. Thank you, sir. Unang-una, kamusta po ang Pangulo? Mabuti naman, ano? Katulad nga na sinabi ko kanina. Ayun, dapat lang talaga yung ating Pangulo, mabuti po yung kalagayan, naka-relax lang. Dahil maraming ginagawang trabaho yung ating Pangulo, di ba? O, masipag po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, maganda yan. Dahil mabuti po yung kalagayan. Ayan Oy, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, nakapag-like, o mag-like na po kayo. Ha? At syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook page po tayo. O, tuloy natin to. Nagmamonitor ang Pangulo ng mga kaganapan ngayong araw na to, no? Okay. So, minumonitor po ng Pangulo yung mga, siguro yung mga rally dyan ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kasi syempre ang gusto pa rin ng Pangulo, safe po yung mga tao na mga nagrarally dyan. Ayaw po ng Pangulo na talagang magkaroon ng mga gulo. Diba? So alam mo naman na ating mahal na Pangulo mabait, masipag, matulungin. Hindi po naninira. Salamat po, Bullet 8747, salamat po sa pag-like. Grabe itong mga to, nagko-comment talaga anong mabaho yung huwag naman ganun. Padadamay tayo dyan. Huwag kayo ganyan. Naku po, itong mga viewers natin talaga. Papahamak yung talaga ako. And how is he so far, sir? Monitoring and ano po ang kanyang reaction dito sa naging protesta sa Quirino Grandstand at gayon din sa EDSA Shrine at People Power Monument? I think, Pinky, nakita natin sa mga rallies today na buhay ang ating demokrasya, no? As long as our people can peaceably assemble and redress their grievance, buhay ang demokrasya natin and freedom of speech. At kami ang masasabi lang namin is dirinig namin sila. We hear them, we feel you. Imagine kung hindi kayo mahal ng Pangulo kahit salbahe yung iba dyan, hindi kayo i-monitor niyan. Sino ba kayo para i-monitor kung naninira lang din kayo, di ba? Pero ang Pangulo po natin nakapokus po sa nangyayaring activity po. Diyan sa yung ginagawang activity ng INC, di ba? O yung kanilang rally, nakamonitor po. So, ganun po ang ating Pangulo kasi, syempre, kailangan pahalagahan yung buhay ng tao, di ba? Kung masamang tao lang po yan si Pangulo, sino ba kayo para pansinin? Diba? Tuloy. And we will not disappoint you. We will not disappoint yung panawagan nyo for transparency and accountability. Sinabi na mismo ng ating Pangulo yan na bago daw magpasko, meron ng haharap sa hustisya at may Nako, tama, nagkakatugma po ngayon. Yung sinabi ni Remulla at yung sinabi ni PBBM. 'Di ba? Bago magpasko, anong sabi ni Remulla? Baka may makatanggap na ng warrant of arrest sa December 16 pa lang. Sino-sino po yung mga yon? May mga senador. May mga sangkot na senador. Sino pong senador ito? Yung mga DDS po na senador. Alam nyo ba itong mga DDS na senador? Wash out na. Mga wash out na po bago matapos yung taon na to. Baka hindi na makaapak dyan sa Senado kasi may warrant nga Diba? Yari. Mawawash out na po sila. Paano na yun? Yari-yari na. Kukulong na. At ganun ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Talagang hahabulin natin yung mga may sala, babawiin natin yung mga ninakaw na yaman. At the same time, we will fix the system para hindi na ito maulit muli. Secretary, doon po sa dami. Pero first time mangyari to. Yung ganito laking problema sa ating bansa na bulgar talaga
dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya po ang nangunguna dito na iimbestigahan po ito. 'Di ba? Pinangunahan po ito ng ating mahal na Pangulo. Oo, totoo po 'yan mga pre. At kung talagang may tinatago yung Pangulo, sangkot siya sa pagnanakaw, bakit niya pinangunahan? 'Di ba? May power naman siyang itigil 'yan, yung investigasyon na 'yan. Pero tinuloy niya. So ibig sabihin po, malinis po ang Pangulo at naniniwala po ako diyan. Okay sa Pangulo. Yung mga iba diyan, sinisiraan na lang po yung ating Pangulo. Okay? Oo, totoo 'yan. Mga paninira na lang po 'yan. Kaya si PBBM po hanggang dulo talagang susuportahan po natin 'yan. Ng tao na nandyan sa Quirino Grandstand ngayon, ano ho ang reaksyon ng Malacanang dyan? Again, yung sinabi ko nga, makikita natin buhay na buhay ang ating demokrasya. Yung mga mamamayan natin ay lumabas at in-express yung kanilang nararamdaman. At narinig namin sila. Kaisa kanila, gusto namin managot ang dapat managot. Gusto namin magkaroon ng transparency in government. At kaya pinapaspasan na natin yung mga pinapaspasan na natin itong mga kaso na to. At ang Imagine, pangako ng Pangulo. pasensya na, hindi nyo pala, hindi nagpe-play dito eh. Hindi nagpe-play dito eh. Wala, audio lang talaga yung narinig nyo, pero okay lang yan. Dihan ko po yung sinasabi ninyo na Okay lang yan, kahit audio lang, sige lang. buhay ang demokrasya po dito sa ating bansa. Pero dahil sa patuloy po na nagrarally, is there anything else that government will tell the Filipino people para po kahit papano makita nila o maramdaman man lang na gumagana po ang hustisya? Salamat Pinky sa tanong na yan. Nakikita naman natin base doon sa ulat ng Ngayon, naniniwala po ako na gumagana po yung hustisya. May pangahawakan po tayo, may sinabi yung Pangulo, December. May sinabi si Remulla, December. So, pangahawakan po natin yan mga pre. 'Di ba? At bago magbagong taon, yung mga basura na mga magnanakaw na yan, naisang tabi na. Ibig sabihin, nasampahan na ng kaso yung iba may warrant na. Yun yung panghawakan natin. At naniniwala po ako sa Pangulong Bongbong Marcos. Pangulo nung Huwebes lang. Sabi ng Pangulo na after 3 months, nag-ulat siya sa bansa kung ano na ang ginawa at napakarami na talaga natin ginawa. Simula doon sa pagtatag ng ating isumbong sa Pangulo website all the way doon sa pag-create ng ICI at pagsasampa ng mga kaso sa Ombudsman. Pero pinaalala din sa atin ng ating Pangulo na kailangan itong mga kasong ito ay dapat airtight talaga yung case build up natin dahil ayaw nating masayang. Ayaw nating masayang yung binunyag ng Pangulo at yung ating mga investigation kung madadrap lang itong mga kaso na to on technicalities at yung mga may sala kakalaya at dala-dala nila. Yun ang sinabi kasi ng Pangulo mga pre, hindi dapat ito minamadali. 'Di ba? Yung kasi may mga DDS na nagsasabi, ang tagal naman, di pa nakakasuhan, mga ganyan. Hindi po. Kasi kung babara-barahin mo lang yung mga ebidensya mo, tapos yun na yung isasampa mo, mamadaliin mo, posible pong madismiss yan. Pero kung detalyado yung mga ebidensya, maganda yung mga ebidensya, pag isinampayan, matibay. Hindi po sila makakawala, hindi makakatakas. Yung strategy kasi ng mga DDS, madaliin daw eh. O bakit nila sinasabi yan? Para yung mga may sala makatakas po, madismiss. Di ba? Bobo talaga itong mga DDS na to. Halatang-halata na yung kabubuhan. Dahil lang mga ninakaw. Paano ho yan ngayon, Secretary Gomez? Si dating Congressman Zaldico ay ang tinuturo na ngayon si Pangulo at si dating Speaker Martin Romualdez. Oo, medyo nakakatuwa na nakakatawa na tong serye ng mga video na to. Ganun pa din yung position namin. Lahat ito hearsay. Sabi ni ganito, utos ng Pangulo. Sabi ni ganon, ito ang kahilingan ng Pangulo. Hindi niya wala siyang direktong narinig sa Pangulo. Pangalawa, ayaw niyang sumpaan yung kanyang salaysay sa proper. Dapat talaga manumpa. Sabi ni Marcoleta, hindi daw pwede. Kahit pwede ka na daw magsalaysay nang nasa harapan ka lang ng camera. Bobong senador talaga. Natural, manunumpa ka muna. 'Di ba?
na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Kasi pag ikaw ay di naman fake news lang yung sinasabi mo, maaari ka ring makasuhan dyan. Judicial authorities. At ang pinaka nakakatawa sa lahat, ni Singkong Duling, wala daw siyang ibinulsa. Wala nga daw po. I think, medyo pababa yung kredibilidad ni Congressman Dico. Are you at Wala siyang ibinulsa pero marami siyang ari-arian. Sana all. least is Malacanang even concerned about the statements rather made by former Congressman Zaldico dahil ini-implicate nga niya po ang Pangulo, 100 billion pesos na So anyway, yun lang naman yung video. Ayan O basta seryoso po yung Pangulo. Okay? Seryoso po ang ating Pangulo sa na talagang ipakulong itong mga kawatan na to. Okay? Ang ating Pangulo po ay talagang atat na rin na talagang mapanagot itong mga taong wala na po sa katinuan. Addiction na po yan Yung addict na po sila Addict po sa pagnanakaw. Siguro wala na silang pakialam sa pera kasi marami sila nun. Ang importante ngayon, palakihan sila ng ninanakaw. Parang ganun yung nasa isip nila. Kailangan ko magnakaw ngayon ng pera, ganito, ganyan. Parang addict na sa pagnanakaw ba, di ba? So, dapat lang po talaga na mapanagot na itong mga to. At salamat kay Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na, no? Sa atin dito na talagang sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Rimulya, ganun. Kasi seryoso din po si Rimulya sa kanyang trabaho. Di ba?